Pilipinas, magandang araw po sa inyo, mga ka-coffee natin, nakikinig, nakaantabay sa gulo sa Senado, magandang araw po sa inyo. Talaga nga naman walang katapusan itong gulo dyan sa Senado. At isa lang naman ang solusyon dyan, mag-resign si Alan Peter Cayetano. Dahil siya ang problema dyan. Hindi na nga siya kinikilala ng Malacanang. Hindi na siya kinikilala ng House of Representatives. Pero ini-insist niya pa rin. Ano na? Cayetano. Kapal na mukha yan. Kapit tuko yan. Kahapon, nandiyan tayo ka-coffee, di ba? Inimbitahan tayo ng isang senador. Nasaksihan natin. Nakita natin at nakita nyo rin dahil naka-live ako, no? Kung gaano kasaya yung mga tao. Even yung mga DDS ka, nakikitawa, nakikisaya sila. Nung sumulpot si Chis Escudero, nagkaroon ng quorum. Nagkaroon ng motion. At ang motion, ideklarang bakante ang lahat ng posisyon. Ideklarang bakante. Okay. Napagdesisyonan ng lahat ng present, yung 12, nag-agree na ideklarang bakante. Approved. May quorum. Approved. Bakante na lahat. Tapos, hindi ka pwede maghalal ng Senate President. Kasi nga kinakailangan mo ng 13 votes. 12 lang sila, so hindi makakapaghalal ng Senate President. Pero malinaw po na bakante na ang posisyon na Senate President. Yan din po yung ini-insist ni Senator Lacson. Bakante. Kahapon naguluhan kayo, ako naguluhan din ako. Marami sa atin naguluhan kasi marami pala mga consideration yan, etc. Okay, nagkaroon ng quorum. And even yung Integrated Bar of the Philippines, nagsasalita sila na legal. Again legal yung nangyaring session kahapon dyan sa Senado. Integrated Bar of the Philippines. So, nadeklara na po na bakante ang Senate Presidency. Pero pwede sila maghalal ng Senate President pro tempore. Kumbaga, siya po ang Vice Presidente. Halimbawa, itong Senate President, di ba? Mag-elect ka ng Senate President pro tempore, parang Vice President ba? In the absence of the Senate President, na usually siya po yung presiding officer, pwedeng tumayo na presiding officer ang pro tempore. Kahapon, nahalal po si Win Gatchalian. Therefore, kahit i-boycott pa ni Alan Peter Cayetano, i-hijack pa ang mga sesyon dyan sa Senado, andyan si Win Gatchalian na pwedeng tumayo as presiding officer. And then, nagkaroon din po ng butuhan ng mga pagtatalaga na lang yan ng mga bagong chairpersons ng mga komite. Partikular na po yung isa sa very important o very crucial na komite, itong Blue Ribbon Committee na nagsasagawa po ng investigasyon sa flood control. So natanggal po si Pia Cayetano bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee at pinalitan po siya ni Erwin Tulfo. Pero nag-insist pa rin sila Cayetano, kaya nagkaroon po ng gulo dyan sa Senado. Nagkagulo dyan Diba? Kasi sige, pinapasok pa rin nila yung 18 Marites na nakakatawa yung 18 Marites. Nakita nyo naman yung video ko kanina, no? Nakakatawa kasi yung mga ebidensya nila hindi pala galing sa kanila, pinadala lang sa kanilang group chat. Anyway, alam naman natin na lokohan lang yung nangyayari dyan Nangyayari dyan sa Senado. Kaso may mga uto-uto pa rin ng mga dilis. Dito muna tayo sa sinasabi ng Integrated Bar of the Philippines. Ang IBP ka-coffee, mahuhusay ng mga abogado. Integrated Bar of the Philippines, puro abogado yan. Nagsalita po sila, ayan mahaba. Basahin natin. Nasa Inquirer.net, the Senate session of June 3, 2026, kahapon po yan, was lawful and valid. So yung pagdideklara na bakante ang mga posisyon kay Alan Peter Cayetano, valid po yan. So dapat hindi na siya kinikilala. Ang Malacanang, hindi na siya kinikilala. Si Win Gatchalian na ang kinikilala bilang pro tempore. The House of Representatives, ganoon din po. The Integrated Bar of the Philippines or IBP issues a statement on what constitutes a legitimate quorum for the Senate to conduct official business following the June 3 Senate session, saying the 1949 Avellino versus Cuenco ruling is applicable. Kasi yan po yung naging batayan
Kahapon, nabanggit mismo yan ni Pro Tempore Win Gatchalian kung bakit kinakailangan nila mag-conduct ng session dahil vina-violate na nila or mababiolate na nila yung konstitusyon kung hindi pa magsasagawa ng session dahil ilang araw na pong hindi nagsasagawa ng session. Labag na po yan sa ating saligang batas. So, bumabuti na lang, nahanap nila itong kaso, itong 1949 Avellino versus Cuenco. At ang ini-insist niya, applicable po yan. Sabi ng IBP, pwede mong i-apply sa current situation. Kaya nagkaroon po ng quorum. At kapag may mga usapin, halimbawa, pag motion, tulad kahapon, yung motion na ideklarang bakante, ang mga posisyon dyan, dinidivide mo yung house. Nagbobotohan kayo at kung sino yung manalo sa botohan, siya yung magwawagi. Kahapon, lahat ng present, lahat ng pasok doon sa quorum, yung 12 senador, agree sila na ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. And then, naghalal sila ng pro tempore. Hindi nga lang ng Senate President kasi malinaw din sa konstitusyon na kinakailangan ng 13 votes. One senator cannot be compelled to attend the session because he is detained in relation to the non-bailable offense, si Jingo Estrada ito, no? While another senator cannot be found, as in fact, his whereabouts appear to be unknown since May 11, 2026. It reads, as such, they were excluded from the count of the members used to determine quorum. Malinaw naman anong aasahan mo dun sa dalawa? Paano kung tsugi na pala si Bato? Diba? Kasi wala na, hindi na, kumbaga wala nang heartbeat, wala nang marinig nasaan na si Bato. O hindi na siya consider sa bilangan. Diba? Anong malay natin, hindi na nagpapakita. Si Jinggoy definitely hindi makakapag-participate yan. Paano magkakaroon ng quorum dyan? O hinijack mo na ang Senado, buong konstitusyon. O lahat ng natitira ng yung remaining days ng 28th Congress, wala na. Wala na mangyayari. Hindi na magkakaroon ng quorum dahil itong mga damuhong hudas senators na to. Hindi pa natin pinag-uusapan yung kay Chis Escudero dyan, ha? Sige, basahin natin ito. Medyo mahaba ito, ha? Official statement on what constitutes a legitimate quorum for the Senate to conduct official business. Bakit importante ka, Coffee, na itong reference natin ay Integrated Bar of the Philippines? Again, mga abogado po ito. Mga eksperto ito sa batas, mga law professors po ito. Huwag kayong makikinig sa mga vloggers na dunung-dunungan na wala namang alam. Huwag kayong makikinig sa kapitbahay ninyo na mag-i-insist na walang quorum, etc. Anong alam nila, anong batayan nila. Regardless kung abogado yan o hindi, importante may alam sila. Dito tayo makinig sa may alam. Sa akin, huwag din kayong makinig dahil naman ako abogado. Pero ang nire-relay ko sa inyo yung message na sinasabi ng grupo ng mga abogado. In this case, ang Integrated Bar of the Philippines. Hindi man galing sa akin dahil hindi ako abogado. Baka magalit sa akin si Marcoleta. Pero pinapaliwanag ko sa inyo yung sinasabi mismo ng grupo ng mga abogado, ng mga eksperto. Integrated Bar of the Philippines po ang nagsasalita dito. At valid po yung ginawang session kahapon. Kaya dapat hindi nakilalanin bilang Senate President si Alan Peter Cayetano dahil bakante na po ang posisyon niya ngayon. Hindi nga lang makapag-elect pa kasi kailangan pa ng isa. Article 6, Section 16, Item 2 of 1987 Constitution provides that a majority of each house shall constitute a quorum to do business, but a smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent members in such manner, under such penalties as such house may provide. Sabi po sa kanilang pahayag. As to how quorum is determined, kung paano daw po natutukoy kung meron bang quorum o hindi. Alam niyo, kapag quorum ka, Coffee, kumbaga, authorized ka na mag-conduct ng business sa isang grupo, kailangan magkaroon ng quorum. Kasi halimbawa ako, noon nasa gobyerno ako, naging parte ako ng Bids and Awards Committee. Diba? So hindi ka pwede mag-session hanggat walang quorum. Ibig sabihin, kung may number yan, may specific number of attendees para mag-proceed kayo sa inyong pag-uusapan o pagmimitingan. Kapag walang quorum, di walang pasok, wala kayong gagawin kasi kulang kayo wala kayong enough number para magsagawa ng business. Okay, as to how quorum is determined, the Supreme Court already decided this issue in the 1949 landmark case of Avellino versus Cuenco by interpreting a provision with identical wordings in Article 6, Section 10, Item 2 of the 1935 Constitution, which provided that, and I quote, IBP nagsasalita dito at ang kinukot din ng IBP ang ruling ng Supreme Court, ng Korte Suprema. So yung mga DDS, hindi pwedeng mas marunong pa kayo sa Korte Suprema. A majority of each house shall constitute a quorum to do business,
but a smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent members in such manner and under such penalties as such house may provide. The Supreme Court explained that if the rump session was not a continuation of the morning session, was it validly constituted? In other words, was there the majority required by the Constitution for the transaction of the business of the Senate? Justices Paras, Feria, Pablo, and Bengson say there was, firstly, because the minutes say so. Secondly, because of the beginning of such session, there were at least 14 senators, including Senators Pendatun and Lopez. And thirdly, because in view of the absence from the country of Senator Thomas Confessor, yan po yung nasa abroad na pinapaliwanag ka Coffee doon sa kaso ng Abilino, no? 12 senators constitute a majority of the Senate of 23 senators. That time kasi, 1949 pa ito ka-Coffee, pinag-uusapan natin ha. 24 po ang ating senador, di ba? Yung isa nasa ibang bansa. So 23 lang po sila. So 12 na lang po yung natira kasi nagkaroon ng drama din dyan. Parang yung nangyayari ngayon ng drama. At kinatigan po ng Korte Suprema yung pagkakaroon ng quorum kahit 12 lang po sila. At ganoon din po yung nangyari kahapon. The same thing. Kung ano yung nangyari kahapon, yun din po yung nangyari ng 1949. At ruling po yan ng Korte Suprema. Landmark case nga eh. First in its kind. Kauna-unahan po na nagkaroon ng ganyang klase ng kaso. So ano sinisigaw ninyo na invalid yan? Korte Suprema na mismo nagsabi niyan. In the Senate session of June 3, 2026, the Avellino Doctrine, yan na pala ang tawag nila dyan, no? The Avellino Doctrine is applicable in relation to the determination of quorum. Despite the physical presence of only 12 senators, one senator cannot be compelled to attend the session because he is detained in relation to an unbailable offense. Si Jingo Estrada po yan. While another senator cannot be found, as in fact, his whereabouts appear to be unknown since May 11, 2026. Therefore, the two senators are considered as beyond the reach of the Senate and cannot be compelled to attend the sessions. Hindi na mahagilap ng Senado at hindi na mapipilit ng Senado na umattend pa itong dalawa na ito dyan sa Senado. Wala nang chance. At malinaw yan, maliban na lang kung sumulpot si Bato. Ayaw nga sumulpot, huliin siya eh. Di ba? As such, they were excluded from the count of members used to determine quorum. With their exclusion, the total number of senators considered available was 22. 12 senators therefore constituted a majority of those available, and thus a valid quorum was constituted for the Senate to conduct official business. Integrated Bar of the Philippines ang nagsasabi niyan. In short, pasensya na kayo, medyo technical pero importante basahin to natin ng buo eh. In short, the Senate session of June 3, 2026 was lawful. Sumusunod po sa batas. Lawful and valid following the Avellino Doctrine because a quorum of 12 senators was constituted. All acts, resolutions, and decisions made by the Senate during the session of June 3 are presumed to be official acts of the Philippine Senate following presumption of regularity in the discharge of official functions. Now, okay, malinaw, IBP na nagsasalita niyan. Lahat po na nangyari kahapon, lahat po ng napagdesisyonan, lahat po ng mga resolusyon, kung may pinasa silang batas kahapon o resolusyon pero wala pong naganap na ganyan, di ba? Ay considered po yan na valid. Considered po yan na lawful. Considered po yan na legal. Kasi may presumption of regularity sa kanila pong pagdi-discharge ng kanilang official functions. Kung may reklamo ka, ito lang yan eh. Alan Peter Cayetano, kung may reklamo ka, tumakbo ka ng Korte Suprema. Unless hindi nag-be-issue or until hindi nag-i-issue ang Korte Suprema ng ruling na sinasabing unconstitutional o labag sa batas, ang ginawa kahapon sa Senado, mananatili pong legal, mananatili pong valid ang naging napag-usapan kahapon. Kasi merong presumption of regularity. Unless may nagsabi na hindi yan regular, unless may nagsabi na hindi tama yung ginawa ninyo. At mangyayari yan kapag tumakbo si Alan Peter Cayetano dyan sa Korte Suprema, kunin niya yung boto ng Korte Suprema at sabihin na unconstitutional ang ginawa nila kahapon. Hanggang hindi lumalabas yan, legal po yung nangyari kahapon. Wala po tayong Senate President ngayon. Bakante po yan unless sabihin ng Korte Suprema na hindi. Wala pa namang sinasabi ang Korte Suprema. Takbo na kayo sa Korte Suprema. Malinaw.
Para pag nag-usap kayo ng kapitbahay ninyo, ayan, may ipapaliwanag po kayo. Komento po ang inyong opinion, reaksyon dyan sa comment section para mabasa po na iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please. Like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. Kita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Bye-bye.